Hi, Sir Carl. Magandang araw po sa iyo. Pati na rin sa lahat ng mga tagapakinig dito sa iyong channel. Ako po si Diego, taga rito sa Batangas. Ang kwentong aking ibabahagi ay matagal nang naganap. Pero iyon na siguro ang pangyayari sa amin ni Mama na hindi namin makakalimutan. Maaga po kaming iniwan ng aming ama dahil sa isang aksidente sa daan. Ang panganay ko naman na kapatid ay tinamaan ng bala sa ulo sa araw ng pagpapalit ng taon o New Year. At wala ring napanagot sa pagkamatay ng aking kuya. Dahil sa wala na nga ang aming ama at panganay na kapatid, kung kaya naman si Mama na ang nagtatrabaho para sa amin. Pero noong makapagtapos ako ng high school, ay hindi ko na ninais pang makapag-aral ng kolehiyo. Naghanap na agad ako ng trabaho. At sa kabutihang palad naman, ay natanggap ako bilang kitchen assistant sa isang kilalang kainan dito sa lugar namin. Noong una, ay sa kusina talaga ako. Pero noong nadisgrasya naman sa motor ang aming delivery rider, kaya ako na ang pumalit sa kanya. Pinahinto ko na rin noon si Mama sa pagtatrabaho bilang kasambahay. Pinagtinda ko na lang siya ng ulam o di kaya merienda na ilalako doon lang din sa barangay namin. Kapag hindi naman naubos ay i-display lang sa harapan ng bahay at siguradong mabebenta rin naman agad. Hindi naman kasi uso ang karinderya sa lugar namin noong mga panahong iyon. Hindi po ako mapaniwalain sa mga kababalaghan, lalo na sa mga aswang. Ang katwiran ko kasi na kung totoo ang aswang ay dapat totoo din ang mga zombie, diba? Kahit pa nga marami ang mga matatanda na nagkikwento, maging si Mama ay ganun din. May mga kamag-anak raw siya na nakaranas ng aktwal na pang-aaswang. Hindi pa rin ako naniniwala. O wala na lang din siguro akong pakialam. Isang araw, nag-usap kami ni Mama tungkol sa paparating na kaarawan ng kapatid kong si Kate. Tinanong niya ako kung ano raw ba ang plano ko. Sabi ko naman na kahit papaano ay napaghandaan ko na iyon at meron ang naitabing kaunting pera para sa panghanda. Sabi niya naman na kaming dalawa na raw ang magsamang mamalengke sa kinabukasan, total day off ko naman. Pero kahit day off ko kasi ay tinatawagan pa rin ako ng boss namin kapag merong kailangan i-deliver. Bihira lang din naman kasi yun mangyari. At kapag may ganoon, ay automatic overtime na ang bilang sa oras. Kaya okay lang din sa akin. Kinabukasan nga ay nagtungo kami ni Mama sa palengke. Noong makarating kami, ay tumulong na ako sa pamimili ng mga gagamiting recados. Bumili na rin ako ng sapatos ni Kate o siya iyong kapatid ko na magdiriwang ng kaarawan. Matagal niya na kasi yung hinihingi sa akin at noon ko lang din nabili. Sa kinabukasan na kasi noon ang kaarawan niya. Habang abala ako sa pamimili, napansin ko ang isang babae na tahimik lang na nakaupo sa may sementadong sahig. Napakunot ako ng noo sa isiping pwede naman siya umupo sa katabi niyang upuan. Pero bakit mas pinili niyang umupo sa sahig? Natatawang tanong ko pa sa aking sarili. Napansin iyon ni Mama kaya nilapitan niya ako at tinanong kung bakit naroon pa raw ako. Sinabi ko naman na nagtataka lang ako sa babae doon. Sinabihan niya naman ako na baka ma-inlove daw ako sa babaeng iyon sa katagalan ng aking pagtitig. Naisip kong
Baka napansin rin ni Mama ang nakikita ko. Kahit naman kasi medyo madumi ang itsura ng babae, ay halata namang maganda ito o meron talagang mailalabas na ganda, lalo kapag nabihisan. Sa mga panahong iyon ay wala pa sa isip ko ang mga ganong bagay. May niligawan naman ako dati, pero noong sagutin ako ay bigla na lang ding nawala ang feelings ko. Hindi ko rin naman iyon sinasadya na maramdaman, pero ewan ko ba, hindi ko maipaliwanag eh. May kapitbahay din kami na may gusto sa akin, pero hindi ko rin pinapatulan kahit maganda naman. Habang marahan akong naglalakad na nakasunod kay Mama, ay bigla na lang ako napaigtad nang may biglang humablot sa kanang braso ko. Nang tignan ko, iyon ang babaeng tinititigan ko kanina. Napalunok ako ng laway noong magtama ang aming mga mata. Ewan ko ba, pero para akong nalunod sa titig niya. Iyon bang tila ayoko nang mahinto ang aming pagtititigan. Namalayan ko na lang na nakikipagkamay na ako sa babae. Ang amo ng kanyang mukha at medyo marumi na tila galing sa sunog. Saan naman kaya nagmula ang babaeng ito? Bakit hindi siya umuwi sa kanila para makapagbihis man lang? Tanong ko pa sa aking sarili. Diego, tara! Naudlot ang sasabihin ni Mama nang makitang may kahawak kamay ako. Noon ko lang din napansin na hawak-hawak ko pa rin pala ang kamay ng babae. Nahihiya naman na yumuko ang babaeng iyon, kaya binitawan ko na ang kanyang kamay. Lapitan iyon ni Mama at nginitian. Tinanong din kung taga saan. Umiling-iling lang ang babae. Tinanong muli kung may bahay ba o kamag-anak sa lugar namin, pero umiling-iling lang din. Kaya naisip ni Mama na baka biktima iyon ng isang krimen o pinagsamantalahan, kaya na-trauma at hindi pa makapagsalita. Sinabi sa akin ni Mama na tulungan daw namin ang babae at iuwi sa bahay namin. Kahit hanggang sa makarecover lang sa katinuan. Pumayag naman ako, kaya sinama na nga ni Mama ang babae sa aming pag-uwi. Hindi ko rin alam kung bakit ako napapayag. Kahit naman may trabaho ako, ay gipit pa rin naman kami. Kung sa pagkain ay kaya namang maitawid, pero kung para sa ibang gastusin ay wala na talaga. Siguro naawa lang din ako sa babaeng iyon, kaya ako napapayag. Hindi na lang ako umimik pa noong hawakan iyon ni Mama sa kamay at inalalayan na sa paglalakad. Pagkarating sa bahay ay kaagad kong inutusan si Kate na asikasuhin ang babae. Marami pa nga iyong tanong at may nababasa akong mga panunukso sa mata niya. Kaya ginulo ko na lang ang buhok at sinabing huwag akong pagbibintangan ng kung ano-ano dahil si Mama ang may gusto na iuwi ang babaeng iyon. Hindi ko pa rin kasi alam noon ang pangalan ng babae. Naisip kong saka ko na lang tatanungin kapag nagsasalita na iyon o kapag palagay na ang loob niya sa amin. Dumiretso na ako sa kusina. Naroon nakatayo si Mama. Diego, mukhang mabait naman ang babae, di ba? Nakangiting saad ni Mama sa akin na hindi ko uli alam ang ibig sabihin ng mga ngiti na iyon. Nang biglang may nagsalita sa likuran namin. Esmeralda po ang pangalan ko. Kaya bigla kaming napalingon ni Mama. Nasunog po kasi ang bahay namin, kaya ako nagpakalat-kalat. Dugtong pa noong babae. Magtatanong pa yata si Mama, pero sinabi ni Kate na mamaya na ang interview session.
Papaliguan niya muna raw si Esmeralda dahil amoy palengke na malansa. Wala rin naman akong trabaho dahil day off ko nga noon at marami akong oras para magtanong-tanong kay Esmeralda. Malapit lang din naman ang bahay namin sa restaurant na aking pinagtatrabahuan. Ilang minuto lang ay makakarating na ako agad kung sakaling may ipapadeliver para sa mga customer. Pagsapit ng gabi ay kanya-kanyang panhig na kami sa aming tulugan. Sa kwarto ko sana papatulugin si Esmeralda pero umayaw siya. Sa sala na lang daw siya. Halatang nahihiya kaya hinayaan na lang din namin. Noong kumakain nga kami ng hapunan ay nagkwento iyon na namatay raw ang buong pamilya niya sa sunog. Pero hindi muna namin tinanong ng iba pang detalye dahil baka hindi pa niya kayang magkwento. Hinayaan lang namin na magkwento ng mga detalyeng kaya niya nang sabihin. Noong nasa silid na nga ako ay hindi mawala sa isip ko ang tungkol kay Esmeralda. Parang gusto ko siyang titigan habang natutulog. Naiinis na nga ako noon sa sarili ko dahil ano ba ang nangyayari sa akin? Bakit ako nagkakaganoon? Hanggang sa nakatulog na nga ako. Naalimpungatan ako dahil sa kaluskos na aking narinig mula sa likurang bahagi ng bahay. Kaya naman, nagpasya akong bumaba dahil baka may magnanakaw o akyat bahay. Noong nasa sala na ako, ay hindi ko nakita si Esmeralda sa sofa. Naisip ko na lang na marahil ay nagbanyo o di kaya nagpahangin sa labas. Noong tignan ko naman ang orasan na nakasabit sa dingding, napakunot ang noo ko dahil pasado 12:00 na pala. Nasaan kaya ang babaeng iyon? Kaya dumiretso na ako sa kusina. Pero hindi ko rin siya doon makita. Ang banyo naman ay bahagyang nakabukas ang pintuan na ibig sabihin walang tao sa loob. Kinutuban na ako ng masama. Kaya binuksan ko ang pinto sa kusina. Bumungad sa akin ang malamig na hangin. Pinasadahan ko ng tingin ang buong paligid, walang tao. Kaya naman, nagpasya na akong bumalik sa loob. Ngunit laking gulat ko noong makitang naroon si Esmeralda sa sofa at himbing na himbing sa pagtulog. Bago pa umabot sa kung saan ang isip ko, ay bumalik na ako sa kwarto at natulog na. Kinabukasan, maaga pa lang ay nagising na ako. Bumaba ako upang makapagluto sana ng agahan. Pagdating ko sa sala ay wala na roon si Esmeralda. Nagkibit balikat na lang ako at dumiretso sa kusina. Pero nadatnan ko siya doon na nagluluto. Hindi agad ako lumapit sa kanya. Pinagmasdan ko lang siya mula sa bukana ng pintuan. Ilang saglit pa ay humahangos na pumasok si Kate sa kusina. Kasunod noon si Esther, ang dalaga naming kapitbahay na may gusto sa akin. Umiiyak habang sinasalaysay ang pagkawala ng alaga niyang aso noong nakaraang gabi. Tapos nakita niya kinaumagahan na wakwak na ang tiyan ng kanyang alaga. Dahil sa napadaan na rin daw noong umaga sila kapitan, kaya ipinagbigay alam na rin nila. Nakita pa nga raw ni Kap ang itsura noong aso. Ang sabi daw ni kapitan na naniniwala siyang hindi ordinaryong tao o mabangis na hayop ang kumatay doon. Magbabayad ang gumawa noon sa alaga ko. Galit na sigaw pa ni Esther habang umiiyak. Magkaibigan kasi ang kapatid kong si Kate at si Esther. Kung kaya naman, palaging nasa bahay namin si Esther, lalo na kapag merong problema.
Tinapik ko na lang siya sa balikat at pinatahan. Tapos tumayo ako dahil gusto ko ring makita ang nangyari sa aso niya. Naroon pa rin daw kasi sa kanilang bakuran. Ngunit nagulat ako noong papalabas ako ng pintuan ng kusina dahil biglang nabitawan ni Esmeralda ang hawak niyang sandok. Napansin ko rin na tila ba aligaga siya. Hindi ko na lang pinansin at tumuloy na sa paglabas sa kusina. Marami pa ang mga taong nakikiusyoso noong makarating ako sa bahay ni na Esther. Tahimik kong pinagmamasdan ang kaawa-awang sinapit ng aso. Nakakasuka nga iyon tignan. Anong klaseng hayop naman kaya ang gumawa niyan sa aso? Dinig kong tura ng isang ginang sa tabi ko. Hindi ako umimik. Ayaw kong pangunahan ang kutob ko. Gusto ko munang makasiguro na tama ang aking hinala. Ilang sandali pa ay dumating sina Elmer at Kokoy, mga kaibigan at kababata ko rin sa lugar. Bakas sa mukha nila ang kakaibang tensyon habang papalapit sa kinaroroonan namin. Buti nga rito, aso lang ang pinatay. Sa kabilang baryo, tao talaga ang kinatay. Wika pa ni Kokoy habang sinisilip ang nakahandusay na aso. Wala nang laman loob, pati puso, ang biktima doon sa kabilang baryo. May hinala nga ang kapitan doon na isa raw aswang ang may gawa. Dugtong niya pang salaysay. Nagkatinginan ang mga tao, maging ako ay hindi makapaniwala. Hindi naman siguro aswang iyon. Saka sa panahon natin ngayon, wala na rin namang naniniwala sa mga aswang. Sabat pa ni Aling Cindy. Rinig kong nagbubulungan ang mga tao. Maya-maya pa ay nagpasya na akong umuwi upang makakain. Papasok pa kasi ako sa trabaho. Tinawagan ako ng manager ko kagabi na may i-deliver ako sa kinabukasan ng medyo maaga. Nakakailang hakbang pa lang ako nang makita ko si Esmeralda sa di kalayuan. Pailalim niya akong tinignan na ikinakunot naman ang aking noo dahil sa pagtataka. Papaanong naroon siya? Nasa bahay nga siya nagluluto. Nagmadali rin itong umalis. Jigo! Napalingon ako sa likuran nang tawagin ako ni Esther. Nakasunod pala siya sa akin. Sinipat ko ang aking rilong pambisig at nakitang mag-aalas 8 na. Hindi na ako nag-abala na sumagot pa sa kanya. Pero bigla niya akong hinawakan sa braso na ikinatigil ko. Kailangan ko nang umalis, Esther. Malilate na ako sa trabaho. Wika ko pa sa kanya. Hindi ko na siya hinintay pang makasagot dahil alam ko kasing magpapakare lang iyon. Pagdating ko sa bahay ay pulido na ang lahat. Nakahain na ang mga pagkain sa lamesa. Sabi ni Mama na mamaya pa raw ng hapon sila magluluto para sa birthday ng kapatid kong si Kate. Gabi pa naman ang celebration kaya okay lang. Nagpatulong na rin kami sa ilang kapitbahay. Pagkaharap ko sa mga pagkain ay nawalan na ako ng gana. Maliban kasi sa late na ako, naaalala ko pa rin ang itsura noong nawakwak na tiyan ng aso. Umakyat na ako sa kwarto upang makaligo. Nang makatapos ay kinuha ko na ang backpack para makaalis na. Habang nasa daan ay iniisip ko pa rin ang sunod-sunod na mga nangyari. Hindi kaya iisa lang ang may gawa noon. Pinihig ko ang aking ulo. Ayaw pa rin maniwala ng isip ko na may aswang kuno. Kahit nakita mismo ng dalawa kong mata ang karumal-dumal na nangyari sa naturang aso kanina. Pati na iyong nabanggit na biktima sa kabilang baryo.
Hindi sila totoo at ayokong lukuhin ang sarili ko dahil wala naman talagang katotohanan iyon. Wika ko pa sa sarili ko. Nasa ganun akong pag-iisip nang biglang may dumaang babae sa dadaanan ko. Dahil doon ay napatigil ako bigla. Pero hindi ako pinansin ng babae kahit nakita na ako noon. Pamilyar sa akin ang babae at hindi ako maaaring magkamali. Si Esmeralda iyon. Tatawagin ko sana siya dahil baka hindi niya lang ako nakilala dahil nakaporma ako ng maayos. Hindi ko pa naman suot ang helmet. Naroon pa lang iyon sa braso ko nang mag-ring ang aking cellphone. Malapit na rin ako noon sa restaurant. Kinuha ko ang cellphone at sinagot si Mama. Nagpapabili siya ng cake sa akin. Regalo ko na lang daw sa kapatid ko. Napangiti ako at sinabing oo naman. Makita ko lang sila na masaya ay masaya na rin ako. Diego, nabalitaan mo ba? May aswang na daw dito sa lugar natin? Tanong pa ni Luis nang makarating ako sa trabaho. Kasamahan ko doon si Luis at tagahugas siya ng mga plato. Tinanguan ko lang iyon at dumiretso na sa counter kung saan binabalot na ang i-deliver ko para makaalis na agad. Matapos ibigay sa akin ang susi ng motorsiklo na pang-deliver, ay sumibat na rin ako agad. Malayo-layo rin kasi ang pagdideliveran. Nagpaalam na rin ako na pagkatapos ng delivering iyon ay uuwi na ako. Dahil meron kaming maliit na handaan sa bahay para sa kaarawan ng kapatid ko. Pinayagan din naman ako ni manager. Nagmamadali na akong pinatakbo ang motorsiklo upang makarating agad sa kabilang baryo. Habang nasa daan, ay bigla na namang pumasok sa isip ko ang babae kanina. Hindi ako pwedeng magkamali. Si Esmeralda, ang babaeng nakita ko kanina. Napabuntong hininga na lang ako dahil maraming tanong sa isipan ko ang wala pang kasagutan. Matapos ang ilang minuto ay narating ko na rin ang sadya ko. Bumalik din ako agad at bumili ng cake para sa kapatid ko. Pagdating ko sa bahay ay naabutan kong busy na ang lahat. Si Mama ang nagluto kasama sina Aling Edna at Aling Cindy. Mga malalapit naming kapitbahay. Mabait at matulungin ang mga iyon sa nangangailangan, lalo na kapag may mga handaan. Masarap din kasi silang magluto. Abala din si Kate at Esther sa pagde-decorate ng mga balloon sa sala. Maya-maya pa ay lumabas si Esmeralda sa banyo. Katatapos niya lang maligo at nakatapis pa. Ibang-iba ang itsura niya kaysa noong makita ko siya sa palengke. Napakaputi niya pala at makinis. Ilang segundo pa kaming nagkatitigan nang biglang lumapit si Kate. Meron daw siyang ipapakisuyo na isabit sa taas na bahagi. Kaya napayuko na lang si Esmeralda na kunyari hindi kami nagkatitigan. Pero sa isip ko ay hindi mawala-wala ang aking hinala sa kanya. Pero kailangan ko pa ng pruweba. Hindi pwedeng basta bintang na lang agad, lalo na kung tungkol iyon sa kababalaghan, dahil hindi nga ako naniniwala doon. Dumiretso si Esmeralda sa itaas para magbihis sa kwarto ni Kate. May mga pinili na rin kasing damit si Kate na ibibigay para sa kanya. Doon na rin siya pinagbibihis para naman magkaroon ng kaunting privacy. Matapos kong gawin ang pakisuyo ni Kate, ay umakyat na ako sa kwarto upang makapagpalit na rin ng damit. Pagsapit ng 6:00
ay nakahanda na ang lahat. Maaliwalas ang panahon. Mangilan-ngilan lang ang bisita namin. Sa isang sulok ay nakita ko si Esmeralda. Tila malalim ang iniisip. Lalapitan ko sana nang biglang humarang sa harapan ko si Esther. Nakangiti niya akong niyakap na ikinagulat ko. Ano bang nangyayari sa babaeng ito? Bigla-bigla na lang susulpot. Bulong ko pa sa sarili ko dahil sa pagkagulat ko kay Esther. Tinignan kong muli ang kinaroroonan kanina na Esmeralda pero wala na siya doon. Nagulat pa ako at napangiwi nang gawaran ako ng halik sa pisngi ng babaeng kaharap ko. Siya na naman ang iniisip mo, no? Nakangusong turan pa noon. Napatingin ako sa gawing tinignan ni Esther sa bakanting lamesa. Nakaupo na doon ang tahimik si Esmeralda. Nagtaka talaga ako. Ang bilis niya naman makapagbihis. Iba ang itsura niya noon kaysa sa kanina. Masyado siyang formal sa suot niyang red dress na hapit sa bewang na tila lalong nagpatindi ng kanyang alindog. Pakiramdam ko tuloy ay unti-unti na akong tinutubuan ng pagnanasa. Nang bigla kong maalala na wala namang ganong damit si Kate dahil hindi naman iyon nagsusuot ng sexy dress na medyo mababa ang tabas sa may dibdib. Maliban sa damit ay parang hindi niya ako kilala sa kanyang mga tingin sa akin. Naisip ko na lang na baka nasa ibang bagay ang iniisip noon o baka tungkol sa nawala niyang pamilya. Bigla akong kinabahan noong mapaisip kung si Esmeralda pa ba kaya iyon o baka naman meron siyang kakambal. Pero wala naman siyang binanggit sa amin. Ang sabi niya, namatay ang kanyang buong pamilya sa sunog. Pinagkibit-balikat ko muna ang naiisip kong iyon dahil ayokong masira ang espesyal na araw ng kapatid ko. Maya-maya ay lumabas na ng kwarto niya si Kate. Ang ganda ng kapatid ko. Bagay na bagay sa kanya ang binili kong dress at sandals noong nakaraang araw. Sinalubong ko ang kapatid ko pero nanatili kay Esmeralda ang isip ko. Malagkit ang bawat tingin na ipinupukol noon sa akin na labis kong ipinagtaka. Napatitig ako sa maamong mukha nito dahil iyon ang uri ng amo pero tila may bangis na itinatago na nagpadagdag sa interes ko sa kanya. Alam niyo naman siguro ang kasabihan na kapag mahinhin ay sa loob ang kulo. Iyon ang naiisip ko sa mga oras na iyon at gusto ko na nga iyatang malunod sa kulong iyon. Kung ano man yung sikretong itinatago mo, malalaman at malalaman ko rin yan. Bulong ko pa sa sarili ko. Isa pa sa naisip ko sa mga oras na iyon na magmula noong araw na dumating siya sa amin ay sunod-sunod na ang mga nawawalang alagang hayop na natatagpuang patay. Siya kaya, umali lang ako ng iniisip. Muli ko pang turan sa aking sarili. Malakas kasi talaga ang kutob ko sa babaeng iyon. Nagkaroon kami ng kaunting paprogram at may speech at pasayaw kaunti. Tapos nagsikain na kaming lahat. Tamang-tama rin, nagutom ako. Yung almusal ko pagkabalik galing sa deliver ang huli kong kain. Dahil talagang inihanda ko ang aking sikmura sa pangmaramihang kainan. Kanya-kanyang kuha na ang lahat ng pagkain. Abala na rin ako noon sa pagkakarga ng pagkain sa bakante kong sikmura. Kaya sandaling nawala ang isip ko kay Esmeralda. Noong tignan ko siya sa bahaging kanyang inuupuan ay nawala na naman siya. Ni anino nga ay hindi ko na makita.
Hinayaan ko na lang muna at nagpatuloy sa pagkain dahil inisip ko na pagkatapos kong kumain na lang siya hahanapin. Baka lumabas lang at nahihiya makigulo sa mga tao. Noong matapos ang kainan ay nagpa siya nang umuwi sina Aling Cindy at Aling Edna. Binigyan na rin sila ni Mama ng kaunting pa-take home na pansit at lumpia. Hinatid ko sila hanggang sa gate. Ilang metro lang naman ang layo ng bahay nila mula sa amin. Hinintay ko muna silang makalayo bago ako pumasok sa bahay. Hindi magkakadikit ang kabahayan dito sa amin. May distansya ang bawat bahay kung kaya naman tahimik at hindi mo rin maririnig ang mga ingay ng kapitbahay mo. Tanging si Aling Cindy at Aling Edna ang pinakamalapit na sa amin. Nang tuluyang makalayo ay isinara ko na ang pintuan ng gate. Ngunit nagulat ako nang bigla na lang may malakas na pagaspas sa himpapawid. Para bang may dumaan na isang malaking ibon na papunta sa likuran ng bahay namin. Dahan-dahan akong nag-angat ng tingin at hindi nga ako nagkakamali. Hindi iyon ordinaryong ibon na lumilipad dahil sa laki noon. Nagsimula na ring umalulong ang mga aso. Kinilabutan ako nang marinig ang isang malakas na sigaw mula sa hindi kalayuan. Nanindig ang balahibo ko sa bato. Pamilyar kasi sa akin ang boses na iyon. Si Aling Edna yun na. Usal ko pa sa sarili at nagmamadaling pumasok sa loob. Kaagad kong sinabi kina Mama at sa mga bisita iyong narinig ko. Lahat ay nagulat at nagkatinginan. Pero tila ba ayaw maniwala? Hindi ko kayo pinipilit kung ayaw niyong maniwala. Pumasok ako sa kusina at kumuha ng itak. Sa isip ko pa ay bahala na. Gusto kong makasiguro na aswang iyong nakita ko. Napailing na lang talaga ako dahil kung dati hindi ako naniniwala na totoo ang mga aswang. Pero heto ako ngayon, balak hantingin ang nasabing nilalang na iyon. Ramdam kong sumunod ang ibang kalalakihan sa akin sa kusina. Si Mama naman ay naroon lang sa may pinto at ang iba ay nagsiuwi na. Nakiusap ako sa ibang mga lalaki na magpaiwan muna sa bahay para merong makasama sina Kate at Mama. Inutusan ko na rin sila na isarado lahat ng mga pinto. Kinuha ko na rin noon ang flashlight at naglakad na papalabas. Pero bago makalabas ng bahay, hinanap ko pa rin si Esmeralda kung naroon ba siya sa loob, pero wala siya. Kaya mas lalong lumakas ang kutob ko na may kinalaman siya sa nagaganap. Nagmadali na ako noon na lumabas ng bahay. Bali, 4 na lalaki ang sumama sa akin. Kasama na nga doon si Elmer at Densyo. Naiwan sa bahay si Kate at iyong ibang kalalakihan. Pagkalabas namin ay kanya-kanyang hawak ng pamalo ang iba. Si Densyo na kumuha ng 2x2 habang si Elmer naman ay dumampot ng katamtamang laki ng bato. Tanging liwanag ng buwan ang nagsisilbing tanglaw namin sa daan. Hindi ko na muling narinig pa ang sigaw ni Aling Edna. Hanggang sa makarating kami sa may kakahuyan. Mga huni ng kuliglig na lang ang maririnig sa katahimikan ng paligid. Nang walang ano-ano, ay biglang sumulpot sa likuran namin si Aling Cindy. Humahangos iyon habang hawak-hawak ang tiyan. Nanlaki ang aking mga mata nang makitang meron siyang malaking sugat sa tiyan. Nanghihina rin siya na tila mahihimatay na. Diego! Si Edna! Hindi pa natapos ang sasabihin ni Aling Cindy
nang makarinig kami ng kaluskus kung saan siya banda nang galing. Takot kaming napaatras. Nang unti-unting lumabas mula sa madilim na parte ng kakahuyan ang isang napakapangit na nilalang. Mas lalong nanlaki ang mga mata ko noon nang makitang karga nito ang katawan ni Aling Edna. Maingat noong inilapag sa damuhan ang wala ng buhay na kanyang biktima. Hindi ako makapaniwala na nasa harapan ko ngayon ang hindi ko pinapaniwala ang uri ng halimaw. Totoo pala talaga ang sinabi nila. Pangit at nakakatakot ang itsura. May mahahabang kuko, mahabang buhok at kulubot na mukha. Tumutulo rin ang malapot nitong laway, nakakadiri at nakakakilabot pagmasdan ng itsura noon. Maliwanag pa rin sa kinakatayuan namin kahit papaano dahil sa sinag ng buwan. Tila nagalit naman ang halimaw na iyon nang itapat ko sa mukha niya ang sinag ng flashlight. Nakahanda na rin noon sa pagsugod ang 4 kong mga kasamahan. Habang abala ako sa pagtingin sa nakahandusay na katawan ni Aling Edna, ay sinugod na ng mga kasamahan ko ang naturang halimaw. Galit na galit ang mga ito habang walang pakundangan ang ginagawa nilang pagpalo ng matitigas na bagay doon sa halimaw. Ang lubos kong ipinagtaka dahil hindi malang iyon gumaganti. Nagpaubaya lang at hinayaan nito ang mga kasamahan ko. Nagbugbugin siya at hampasin sa buong katawan. Lupaypay at nanghihina na iyon nang tigilan ng mga kasama ko. Pero nagawa pa rin noong magsalita. Diego, ang mama at kapatid mo, tulungan mo sila. Utal na wika pa noon. Tulala lang ako habang nakatingin sa nilalang. Hindi ako nakagalaw. Matagal pa nga bago nag-sink in sa utak ko ang mga sinabi niya. Ha? Si Mama? Bulalas ko pa noong bumalik sa katinoan ang pag-iisip ko at mapagtanto ang kanyang mga sinabi. Biglang kumalabog ang dibdib ko nang maalala ko si Mama at si Kate. Kaya nagmadali na akong umalis. Halos liparin ko nga ang daan, makarating lang ng mabilis sa bahay. Naiwan ang 4 kong kasama doon para magbantay doon sa nilalang. Nang makarating ako sa bahay, ay agad bumungad sa akin ang tunog ng kalampagan sa loob. Dumobli ang nararamdaman kong takot nang tuluyan kong buksan ang pinto. Nakahandusay sa sahig si Esther, ganon din si Kate. Nanlumo ako nang makitang naliligo silang pareho sa dugo. Nanginginig noon ang kalamnan ko na tila ba hahandusay din ako sa sahig. Sinuyod ko pa ng tingin ang buong paligid pero hindi ko makita si Mama. Ang ilang lalaking pinaiwan ko kanina ay wakwak rin ang mga tiyan at nakalabas ang laman loob. Diego! Sigaw mula sa kusina. Nakita ko si Mama na may bitbit na itak. Duguan iyon. Nanlaki ang mga mata ko nang unti-unti siyang lumapit sa akin. Ihinagis niya ang itak sa harapan ko at niyakap ako habang umiiyak. Ma! Sino ang aswang? Sino gumawa nito? Sumagot naman si Mama. Anak, may babae sa kusina. Pero sa tingin ko, hindi siya si Esmeralda, kundi ang kakambal niya. Gulat na gulat ako sa aking narinig. Sinasabi ko na nga ba? Galit na anas ko pa, sabay nagtungo na ako sa kusina. Nadatnan ko doon ang isang babaeng naghihingalo. Nakahawig ni Esmeralda ang itsura. Galit na galit ko iyong pinagtatadyakan.
Noong magdilim ang paningin ko, ay inundayan ko na rin iyon ng pagtaga sa ulo hanggang sa halos madurog na nga. Doon ko napatunayan na lahat ng nakita ko at narinig noong mag-aalas 6 pa lang ay totoo. Sinundan ko kasi si Esmeralda noong naglakad siya sa unahan papasok sa mapunong bahagi. Nagtago ako sa malaking puno nang marinig ko ang pagtatalo ng dalawang magkamukhang babae. Kilala ko si Esmeralda dahil sa suot niyang damit ni Kate. Pinagsasampal niya ang babaeng kanyang kamukha. Narinig kong nagalit si Esmeralda. Bakit daw sa lugar pa namin naghasik ng dilim? Pasigaw na pagsabi niya pa doon sa babaeng tinawag niyang Melda. Marahil, iyon ang pangalan ng kanyang kambal. Saglit silang nagpambuno, kaya umatras na ako at umuwi sa bahay. Gusto kong makausap sana noon si Esmeralda para linawin ang lahat. Pero dahil nga sa pagiging abala sa selebrasyon, kaya hindi na rin ako nagkaroon ng pagkakataon na makausap pa siya. Ilang saglit pa ay dumating na ang mga kasamahan ko. Inaalalayan nila si Esmeralda na mukhang naghihingalo na rin. Pagkalapag noon sa sala namin ay nagawa pa noon na magsalita at humingi ng tawad dahil sa nangyari. Galing daw sila sa lalawigan ng Ilocos Norte. Sinunog raw ng mga taga roon ang bahay nila noong magkaroon ng haka-haka na ang pamilya nila ang mga aswang na nambibiktima doon. Nagmakaawa daw sila sa mga motoristang dumadaan na papaluwas ng Maynila na makikisakay. At meron ngang isang truck na nagpaunlak na maisakay sila at biyaheng San Jose ang truck na iyon. Kaya doon na rin sila pumanaog sa palengke at doon siya nagpakalat-kalat. Sabi niya, siya raw ang bumibiktima ng mga hayop. Ang kambal niya naman ay ang siyang bumibiktima ng mga tao. Sa kabila ng mga sinabi niyang paliwanag, ay tila naging bato na ang puso ko sa sakit na nararamdaman sa pagkawala ng aking kapatid sa mismong kaarawan niya pa. Pati na rin ang ibang mga tao na malalapit sa amin. Hindi katagalan ay binawian na rin ng buhay si Esmeralda. Dinala namin ang katawan ng dalawang aswang sa may mapunong bahagi ng lugar. Doon kami naghukay at sinunog muna bago tinabunan para hindi raw muli pang mabuhay. Kahit hindi man ako naniniwala na kaya nilang mabuhay muli, ay sumang-ayon na rin naman ako. Ayokong maulit pang muli sa iba ang nangyari sa pamilya namin, na noong una ay binabaliwala ko talaga ang tungkol sa mga kababalaghan at aswang. At binigyan nga ako ng isang patunay sa pinakamasakit na paraan. Iyon ay ang mawalan ng mahal sa buhay. Hanggang dito na lang po ang kwento kong ito. More power sa inyong channel. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.